Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our third reading for the day. Tingnan naman po natin kung ano naman po ang mangyayari o makikita natin sa ating third reading of the day today, no? Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin na mensahe sa inyo. Sana po ay napanood nyo na po yung first, second, and third reading kahapon. Lalo na po yung fourth reading kasi very late ko na po siyang na-upload yata, no, kagabi. So sana po ay mapanood nyo po ulit yung ating fourth reading kagabi at yung of course yung first and second reading ngayon bago po kayo tumalon dito sa third reading of the day, no. Tingnan po natin kung ano po ang ating makikita para naman po sa third reading of the day today. Okay. Nadasahin po nating maigi, no? Para nakita nyo po na talagang binabalasa natin ang ating mga baraha. Kamusta po kayong lahat, no? Sana po kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Huwag niyo po kalimutan i-hit yung bell, no, para updated po kayo sa lahat po ng ating mga latest upload na videos, yung 1, 2, 3, 4. Hindi kayo mahirapan araw-araw sa paghahanap nito, no? Huwag niyo po i-skip to kasi dito po tayo kumukuha ng energy sa inyong lahat, no? This card or this reading is a timeless reading, meaning kahit kailan nyo po ito mapanood, yun po yung araw na nakatakdang panoorin mo ito, but still yun, kailangan pa rin po, no, mag-connect sa itong reading na to, kaya wag mo pong i-skip from start to finish. Please pakina rin po pati ang ating ads dahil tulong nyo na po yan sa ating channel para sa ating advocacy sa ating mga street elderly. Okay, pili na po tayo ng 25 cards. Oh, yan. Marami po ito. So, 25 lang po ang pipiliin natin. Okay? Pili na po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, and last one, 25. Tabi muna po natin ang ating mga hindi napili. Start na po tayo for our third reading for the day. Okay, so marami po siyang pinagsisihan na desisyong hindi pinag-isipan. Marami po siyang impulsive decision. Marami po siyang decision or alam mo yun, spur of the moment or yung biglaan po na naramdaman niya, like pag nararamdaman niya po na kailangan niyang depensahan yung sarili niya. Naku, kung ano na po na po masasabi nito. Marami po siyang mga defensive na ginawa or para sa decision niya lang po, no? Talagang yan po yung nakikita ko, no? Akala niya po kasi nung una hindi niya na mahal. Akala niya po nung una umay na siya sa iyo, sa samahang meron kayo. Parang gusto po nito ng bagong mundo. Kaya po para hindi po siya mapasama ang ginawa niya po, siya po mismo yung gumawa ng mga
blame sa'yo, no? So, napasama ka po talaga sa tao, ikaw po talaga yung sinisi niya, ikaw po yung pinasama niya para hindi po mag-reflect, hindi po mag-reflect sa kanya yung mga nangyari, no? So nakikita ko po dito, parang ikaw po yung kanyang, ikaw po talaga yung napasama sa dito, pero wag ka pong mag-alala kasi akala niya po hindi ka na niya mahal. Meron po siyang self-confidence nung araw na habang ginagawa niya to, alam niya po na paniniwalaan siya ng tao, alam niya po na yung pagbaliktad niya sa iyo is somehow pati ikaw maniniwala, no? Pati ikaw i-questionin mo po yung sarili mo kung kasalanan ko ba talaga, no? Pero somehow at the back of your mind, alam mong hindi mo kasalanan. Ngayon po nagre-reflect siya, no? Parang ang pakiramdam niya, hindi naman siya naging successful, no? Hindi naman po siya talaga naging successful na mapasama ka, no? Actually, it's the other way around. Bumaliktad sa kanya, nalaman po ang mga katotohanan, ano? At talagang nagre-reflect siya na parang bumalik sa kanya lahat. Akala niya po kasi napasama ka niya, nasisi ka niya, pero it's the other way around. Sa kanya po bumalagta ang lahat at nalaman po yung katotohanan na hindi naman talaga ikaw, no? Parang ngayon, nakikita ng mga tao ano yung totoo, no? Kahit hindi mo po dinipensahan yung sarili mo, talagang lumabas po ang katotohanan, ano? Ikaw yung nasisi at napasama. Ikaw yung nasisi at napasama sa hiwalayan nyo. Pero nabaliktad ang lahat. Nabaliktad ang lahat. Lumabas ang katotohanan. So, nung una po talaga, ikaw yung nasisi, ikaw yung napasama. Ikaw talaga yung napasama, ikaw yung nabaliktad, siya na yung gumawa ng kasalanan, ikaw pa yung lumabas na may attitude problem, may sayad, praning. Pero wag kang mag-alala kasi nabaliktad ang lahat, lumabas po ang katotohanan, ano. The truth came out, no? Talagang lahat po ay lumabas at ngayon alam na po ng mga tao ano po ang katotohanan, ano. Mixed emotions po siya sa mga oras na ito. Siya po ay may nakakaramdam po ng matinding struggles, no? Siya po ay nakakaramdam ngayon ng masama po yung alam niya po na siya po ang napasama ngayon sa lahat ng mga ginawa niya. Alam niya po na siya po ngayon yung nakakaramdam ng matinding dagok doon sa kanyang ginawa, sa kanyang kalokohan. So, bumabalik po sa kanyang lahat talaga. Pati po yung alaala niyo, bumabalik din po sa kanya lahat po yan, no? Naiisip niya ngayon, no? Ay, kasi siya medyo mabigat po ang cards talaga ng person nyo itong 2025. Talagang medyo matindi, no? Kaya po hindi ako makapag-reading ng iba kasi na parang nasusundan. Naging teleserye na po ako tuloy, no? Card serye, no? Dito lang po kayo makakita ng card serye. Ayan, no? Talagang dalawa, talagang naisip niyo po yung inyong connection, yung inyong union, yung inyong partnership. Talaga pong naiisip niya, talagang bumabalik-balik sa kanya sa mga alaala niya ngayon, ano. Pero hindi po ito makapagdesisyon, ano. Yun po, yung pagdidesisyon po, medyo talo pa siya doon, ano. Hindi niya pa po kasi mapagdesisyonan ang mga bagay-bagay na ito sa buhay niya, no. Very disorganized po siya ngayon, and sa nakikita ko po ay hindi po ito mapapanatag, no. One of these days po, talagang marirealize niya o talagang maiisip niya na bakit ba siya nagkaganyan. Bakit ba? Talagang kanina nga po, di ba, sinabi ko sa, I don't know, first ba yun or second reading, na parang
talagang ano siya no, parang naalagaan mo daw siya, pero ngayon ano daw ang nangyari sa kanya. Gusto po nitong mag-rest muna. Alam niya po sa pag-iwan niya sa iyo, sa kanyang leaving behind, walking away niyang Peg, ay talagang binalikan din po siya ng tadhana, no? Kaya sa ngayon, ito pong taong to ay medyo nasasaktan din po siya sa mga oras na to, no? At sa nakikita, ayan po, sinabi ko na, sinagot pa ako ulit ng baraha, kinonfirm niya pa po sa inyo talaga na yan. Siya naman po ngayon ang nakakaramdam ng heartbreak, suffering, and grief, no? Talagang hindi niya po alam kung bakit parang nabaliktad yung tadhana, bakit parang siya ngayon nakakaramdam ng ganito, no? Dati ikaw po sinasabi niya ganito, ganyan, pero parang isa pong malaking dagok sa kanya, sa pride and ego niya, pagtatanggapin niya po na namimiss ka po niya, kasi siya po ay nakakaramdam ng matinding pagkamiss sa iyo, pero hindi niya po yan maipapakita dahil po sa sobrang pride niya. Ayan lahat po ng paninira niya sa iyo, lahat po ng pagsasaksak niya sa iyo, lahat po yan ay bumalik sa kanya. Lahat po ay bumalik sa kanya. Ngayon po, lahat po ng paninira niya sa iyo, lahat po ng napasama kanya ay nag-bounce back po at nag-backfire po sa kanya, no? Ayan po, at talagang nakikita na po ng tao, nakikita na po ng mga pinagsabihan niya, ng mga siniraan kanya, nakikita po nila ngayon paano napaayos yung buhay mo, or somehow paano ka umayos, no? Samantalang yung person mo ngayon ay matindi ang pinagdadaanan, ano? Siya po ang gumawa niyan sa sarili niya. Siya po yung naa-anxiety, siya po yung talagang tinamaan ng lintik, no? Siya po talaga yung nakakaramdam ngayon ng matinding dagok sa kanyang buhay, no? Siya po yung nakakaramdam ngayon ng kahit papano, siya po ngayon talaga yung nakakaramdam ng trauma, anxiety. Alam niyo po ba, sa gabi hindi ito nakakatulog. Kaya ayan po, no? Nararamdaman mo po yan, no? Minsan natutulog ka na, magigising ka, hala, bakit naman hindi na ako makatulog? Parang ngayon po bumabalik sa kanya, pati po tuloy ikaw nababalikan, ano? Pati po tuloy ikaw hindi nakakatulog, or nagigising ka sa iyong pagtulog kasi po naiisip ka po ng person mo, no? So, yan po ang nakikita ko. Talagang naiisip ka po niya. Pero wala po siyang magawang any initiatives, no? Or any ngayon. Kasi po, nalulungkot po ito. At sa nakikita ko po dito ay talagang hindi niya po alam kung paano po niya lulusutan yung mga nagawa niya sa iyo. Kasi ayaw niya pong masira sa iyo ng tuluyan, or ayaw niyang masira. Gusto niya, ikaw pa rin yung makaramdam na meron siyang, na ikaw pa rin po yung makaramdam, no? Na talagang hindi niya po, talagang ayaw niya kasing aminin na nagkaroon po siya sa iyo ng kasalanan. Ang gusto niya po, ikaw po yung mag-guilty, at ikaw din po yung mag-guilty, at ikaw din po yung magsasuffer, no, ng guilt, para po pag binalikan kanya po ay ipong mabilis na lamang, no? Yan po yung masaklap na katotohanan na parang bakit naman ganun, no? Nagkasala na siya, pero parang ayaw niya pa rin aminin sa iyo, no? Parang ang gusto niya pa din is ganyan, no? Ang gusto niya pa rin is somehow ay masasaktan siya na aminin na kasalanan niya, na parang lalo nang babagsak daw ang ego niya kapag ganyan ang nangyari, no? Namimiss niya po yung masaya niyong samahan, namimiss niya po yung inyong home celebration, na parang pag nasa iyo daw po siya nung araw ay masayang-masaya siya, no? Parang ba't daw ganun ang pakiramdam niya. Ina-isolate niya na po ngayon, hindi niya na po kinakausap yung mga same persons masyado, na kung saan ka po niya napasama, kung saan ka po niya siniraan, napapasamaan na po siya sobra, no?
At sa nakikita ko, sumasama po yung loob niya kasi parang nakikita niya na nagda-doubt din sa kanya yung mga tao sa ngayon na parang feeling niya, hindi din siya, hindi din talaga siya, parang feeling niya, hindi na rin siya pinaniniwalaan kasi ang balita sa kanya, ang ayos mo na, ang ganda-ganda mo, or ang gwapo-gwapo mo, parang umayos ka na, yung buhay mo, ngayon, anong nangyari, parang, ayan, parang, siya po, sa kanya po bumalik yung katotohanan. Sabi ko po sa inyo living well is the best revenge, Kaya ngayon, nakakarating sa kanya, may mga nakakarating sa kanya na okay ka, maayos ka, siya po ngayon yung hurt na hurt. Kasi pakiramdam niya, hindi dapat ganun, Parang siya po yung naging mukhang miserable at siya po yung nagmukhang hindi naka-move on sa'yo, Sa kanya po nag-bounce back lahat yan. Ngayon, siya po yung gustong lumayo, gusto niya po ng pahinga, gusto niya po mag-isip, gusto niya po mag-contemplate ng mga bagay-bagay sa buhay niya ngayon. Meron din po itong financial struggles, dinadaan niya po kasi sa pera-pera yung lungkot, dinadaan niya po sa pera-pera lahat. Kaya ngayon, ayan po yung nangyari sa kanya. Hindi naman po siya happy sa buhay niya at kung ito po ay nadaan sa material na bagay o pinagpalit ka nito sa feeling niya, mas may mapapala siya, ayan po yung nangyari sa kanya. Burnout and overstress. Ang tao pong ito ay talagang nakakaramdam ngayon ng depression, burnout, overfatigue, overstress, Talagang yan po ang dagok sa kanya ng tadhana. Mahirap po yan yung araw-araw gigising ka, akala mo may problema ka na agad, nababagabag ka na kaagad, pero parang hindi mo alam kung ano yung nagpapabagabag sa'yo, o alam mo pero ayaw mo lang harapin, Ayaw mo lang harapin, sa totoo lang. Yan. Ang dami po talaga niya. Nabunot ko rin po yan kanina. Hindi ko lang po sure. Tama sa second reading kasi oracle pala yung ginamit ko sa first reading. So, yan po, Disconnected po siya, Ang dami niya pong iniisip. At talagang sa panahon ngayon, hindi niya inaakala po na makakaramdam siya ng too much pain. At hindi niya po alam na sa kanya babalik lahat ng ginawa niya. At talagang binalikan daw siya talaga ng tadhana. Ayan. Makulit po kasi siya. Di ngayon, siya yung binalikan ng tadhana. Siya po ngayon yung napasama. Bumaliktad lahat at nalaman ang katotohanan na siya po ang may kasalanan kung ano man po ang nangyari sa inyo and hindi po ikaw. Kailangan po nito ng tulong ngayon. Feeling niya po, siya po ay depressed. Talagang bumaliktad po sa kanya kasi lahat ng katotohanan, lahat ng nangyari ay bumalik sa kanya. Kaya ngayon po, wala rin po itong maiharap sa ibang tao, Talagang yung ginawa niya po kasi sa'yo, nag-backfire sa kanya, Niloko din naman po siya ng third party or naghahanap na naman po ito ng ibang third party at ng ibang mapapagkabalahan. Pero alam mo po na walang kapupuntahan, Wala pong kapupuntahan. For those of you na naghiwalay sila ng third party na una, ayan, wala po silang kapupuntahang dalawa. Yan po ang sinasabi ko sa iyo. Ayan, ginusto niya po kasing umalis, gusto niya pong iwanan ka. Ngayon po, nag-backfire sa kanya lahat ng yan. At siya po ang nakakaramdam ngayon ng grief, self-pity, loss. Ayan po ang kanyang ang nangyari sa kanya, nabalikan po siya ng bonggang-bongga ng tadhana. Okay? So, that's it for your third reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below kung kayo po ay naka-resonate at naka-relate po dito sa aking reading of the day. Okay? Ako po ay magbabalik mamaya at try ko po talaga magkaroon ng fourth reading of the day. For the meantime, kayo po ay mag-relax, Please like, comment down below, and hit the bell button para lagi po kayong updated sa atin pong reading of the day or latest uploads, Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you po na gusto magpa-private reading sa akin, you may reach me at
Lady Lee Elena, that's Ladyly Elena. That's my only official and legit FB and Messenger account. Yung akin pong Messenger FB ay my Lady Lee, may LY, pero ang akin pong YouTube channel ay Lady Elena lang, no? So yun po, kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, at ano po ba ang billing ko sa inyo? Araw-araw ako nagbibiling sa inyo. Sana po ay ginagawa nyo, ha? You have to wake up for today. You do 3 things that will make you happy for today. Prioritize yourself. Be grateful that we are still alive at meron po tayong panahon para tayo ay bumawi sa ating mga sarili, paguhin ang ating mga mali na nagawa sa ating mga sarili. Let's forgive ourselves, and then mahalin nyo po ang sarili nyo, because self-love is still the best love of all. And you have to also realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik. Titingnan ko po kung kaya ko pang magbalik ng bonus reading for today. But for the meantime, you have to relax, enjoy, sit back, and wait for my reading po. Okay? I love you all. God bless you. And huwag po kayong malulungkot, ha? Maraming salamat. Please, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. And for those of you who would like to give me a super thanks po for this video, I would really appreciate that from the bottom of my heart. Lalo na po tayo po ay nag-iipon na po para sa ating susunod na ating One Love a Day. Okay? God bless you all, and mahal na mahal ko po kayo, at huwag po kayong malulungkot. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80, at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po, and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal, at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako.
i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.